Hi guys! Magandang araw po ulit at mega love shoutout sa lahat ng ating mga viewers. Ayan, sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. So ito na naman po si Kapitana ni Hides. Ang magbibigay na naman po ng ating mga reaction, opinion at point of view dito po sa mga nakikita nating mga content. Ayan, no? So hindi naman lahat ng bagay ay negatibo yung ating reaction. Pag may mga kinakikita tayong dapat natin i-appreciate at dapat natin na i-congratulate, well, gagawin po natin yan, no? So, ayan, no? For today's reaction video, guys, is meron akong nakita sa Facebook, no? Kanina nag-scroll ako ng Facebook ko. So, nakita ko na yung upload ni Kalingap Jomar, no? So, nakaka-overwhelming yun, guys, no? Nakaka-amaze na for the first time in the history of Kalingap, meron pong nagpadala ng sponsors na ilan yan? 19 bucks or 29 bucks, no? Na para po sa mga kasamahan daw niya sa Kalingap at sa mga beneficiaries, no? So, tawag dito, parang naano ako, guys, grabe, na-amaze talaga ako, guys, kasi sa tagal-tagal ko na sumuporta sa Kalingap, naging reactor ng Kalingap hanggang sa naging anti-Kalingap. First time ko po nakita na merong sponsors na nagpadala ng ganyang kadaming pagmamahal. Pero nagtataka ako, bakit kay Kalingap Jomar pinagkatiwala? There's something fishy, no? Smell something fishy. No, so ayan, doon kay Lola M, super thank you, no? Sobrang nakakataba ng puso at alam ko maraming tao ang matutuwa dahil sa binigay mong mga blessings, no? Sana marami pang blessings ang darating sa iyo at marami ka pang mai-share sa mga kababayan natin, no? So, 'yun, no? Si Kalingap Jomar ang pinagkatiwalaan. So, ibig naniniwala ako dito na siguro si Lola M ay solid supporter ito ni Kalingap Jomar at siya yung pinadalhan, no? Although nasabihin natin, yes, bigay sa mga kasamaan sa Kalingap, pero bakit si Kalingap Jomar pinagkatiwalaan? Hindi ba siya nagtitiwala sa pinaka-head ng Kalingap dyan? No, so yun, guys, no? Namanghalang ako, no? So, ayan, kay Kalingap Jomar, congratulations, no? Napakalaking bagay yan na pinagkakatiwalaan ka, no? Kasi ang tiwala, mahirap po kunin yan, no? At ang tiwala, hindi po yan hinihingi, kundi ina-earn niya ng isang tao. So, dahil pinagkatiwalaan ka ng ganyang kadaming pagmamahal, no? So, ibig sabihin, ang laki ng tiwala ng sponsor sa'yo, and sana, diba, hindi masira yon at hindi darating yung araw na sabihin na pag umalis na ay hindi kawalan, no? So, ayan, no? Matuto tayong maging thankful, maging grateful at maging appreciative sa mga bagay-bagay na natanggap natin, especially hard-earned money yan ng mga tao na kung isipin hindi mo naman kano-ano pero nagsishare ng blessings sa inyo. Diba? Nakakatuwa yon at sobrang pasasalamatan natin yon, no? Na hindi naman tayo kadugo, hindi naman tayo kano-ano pero nagsishare sila ng blessings na pagmamahal nila sa atin, diba? So, ang pangit sabihin na pag umalis hindi kayo kawalan, no? Magpakita tayo ng pasasalamat at utang na loob, di ba? Wala namang masama kung magpakumbaba tayo, guys, no? Siyempre, yung mga sponsors na yan, minsan pag sumasama ang loob niyan, naglalabas lang din sila ng kanilang mga saloobin kasi siyempre, di ba, sino ba naman taong matuwa na ikaw pa ngayon nagbigay, ikaw yung tumulong at the end parang tinitake for granted ka, di ba? Appreciation lang naman yung kailangan nila, acknowledgement lang naman. Wala namang halaga yon, no? Hindi naman binibili yung acknowledgement at appreciation, no? So, yun. Once again, congratulations sa Kalingap Jomar, no? And then, meron ako nakita dun sa mga comments sa post ko na kaya daw sila nagagalit dito sa ibang mga Kalingap reactor kasi daw, hina-heart daw nila yung mga antay na nagko-comment. My goodness. Alam niyo yung mga heart dun sa comment, that's sign of appreciation din and pasasalamat na kahit antay sila, andoon sila nakasuporta, di ba? Hindi ba masarap sa feeling na kayong mga supporters ay hina-heart, ina-acknowledge yung mga comment nyo? So, hindi porket antay, hindi mo napapansinin, napaka-ano naman no, ang tawag dito, na parang ang bastos naman ng dating no, na ini-ignore mo yung mga taong sumusuporta sa inyo, no? Like for example, kahit na antay ako like for example, anti-Kalingap ako pero nagustuhan ko yung content ni Sangkay. So nag-comment ako doon. So
na-appreciate ni Sangkay yung pag-comment ko kasi nanood ako sa kanya. So, para pasasalamatan ako at na-appreciate ako, ina-heart niya yung comment ko. So, there's nothing wrong with that. Same lang din sa akin, kahit naantay ako. Pero siyempre, may mga kaibigan din naman ako dyan na pumapasok sa live ko, sila shout out ko, nire-recognize ko, no? At saka pag nag-comment sila sa mga reaction video ko, hina-heart ko kasi ibig sabihin, pinasasalamatan ko sila, na-acknowledge ko sila, at na-appreciate ko yung suporta nila. So, walang masamang ganun, guys. Masyado nyo kasi pinipersonal, no? Kung galit kayo kay Pedro lang kayo galit, hindi yung lahat na lang gusto ninyo galit din doon sa kagalit ninyo. Anong klaseng attitude merong ganyan? Di ba? Kung galit kayo kay Pedro, huwag yung idamay si Juan. Kasi si Juan, wala namang ginawa masama yan. Gusto lang naman niya suporta. So, ganyan din yan. Akala niyo ba kami mga antay? Hindi kami nanonood dyan sa mga content nyo sa Kalingap. Nanonood kami. So, kahit antay kami, may pakinabang kami sa inyo kasi we considered as viewers. Saan ba kumikita ang isang content creator? Di ba sa viewers? Umatakin mo, ilan ang antay dito? Ang dami-dami. Halos 1/4 siguro yung antay ng Kalingap na nanonood sa inyo. So, mantakin nyo yan na may 1/4 na nanonood sa inyo. Malaking tulong yun. Yung iba nga dyan, nagmamarathon di ba? Para lang lumaki yung views. So, kami dito, voluntary kami nanonood. So, wag nyo kaming awayin. Issue lang tayo, di ba? So, walang masama na mag-heart sa comment, guys. Kasi that's sign of being grateful at sign sa pagpapasalamat at recognition sa mga taong sumusuporta. Ganun lang yon. Okay? Anong masama doon sa mag-heart? Mas pangit pa tingnan na nag-comment kayo pero in-ignore namin na parang wala kaming pakialam. Malaking bagay yon. Sa isang likes lang, sa isang viewers lang, malaking bagay na yun sa mga content creator. Huwag tayong ipokrito. Okay? Huwag tayong ipokrito. Yun ang katotohanan. Viewers ang hanap natin. No? Kahit yan sila ni Kuya Bal, ni Kalingap Rap, viewers, hanap ng mga yan, huwag kayong ipokrito. Diba? Kaya pasalamat kayo kasi kahit antay kami, nakaabang kami dyan. Yun nga lang, kritiko kami. Diba? Critics kami. But, remember always na meron po tayong tinatawag na constructive criticism. Kung buksan nyo lang yung isip ninyo, meron kayong mga matututunan or meron kayong mga realization na makukuha sa mga constructive criticism. It doesn't mean na kung taliwas yung comment namin or yung opinion namin, bashers na kami. No? Minsan, tingnan nyo, try nyo, buksan yung isip ninyo, malay nyo doon sa mga antay at doon sa mga bashers, doon nyo marirealize na, may mali pala, so dapat para itama ko ito para mabawasan yung mga bashers namin. Ganun, di ba? Sobrang sarado yung mga utak ninyo kasi hindi na yan supporters ang tawag sa inyo, hindi na yan suporta, obsession na yan kasi hindi na kayo marunong magmuni-muni kung ano yung tama at mali. Basta nakafocus lang kayo doon, lahat na makikita ninyo tama kahit mali na. Kumbaga, hindi na gumagana yung critical thinking nyo. Hindi na gumagana yung utak nyo kung ano yung tama at mali sa pinapanood nyo kasi obsessed kayo. Di ba? Tamang suporta lang kasi malay nyo, balang araw dyan masira utak nyo sa pagiging obsessed ninyo. So, yun lang guys, no? Walang masama sa pag-heart-heart, di ba? Huwag tayo masyadong madamot. No? Ano lang ito, social media lang ito. Hindi kasali yung mga personal na buhay natin dito. Minsan nga may mga sungay na kami dito sa harap ng kamera, pero sa totoong buhay, 'di ba? Mabait din naman kami, no? Walang taong masama, 'di ba? Kung pinapatunguhan ka din ng mabuti, 'di ba? Kung tinatrato kang mabuti, wala din taong mabait kung tinatarantado na. Ganun lang 'yon, no? So hindi lahat na nakikita niyo sa kamera is totoo, guys, 'di ba? Artista din kami, akala nyo pa. So, yan lang, no? Once again, congratulations kay Kalingap Jomar, no? Sa maraming blessings na natanggap mo. And thank you din doon sa mga sponsors. Ayan, sana marami pa kayong matulungan. Ayan, and sa panahon ngayon, marami po talaga nangangailangan ng tulong, no? So, malaking bagay po yan talaga. At yung mga bagay na yan ay makapagbibigay saya po yan, lalo na paparating na po yung Pasko, no? Kahit mala sa maliit na bagay, ay mapangiti natin yung mga kababayan natin or yung mga kapwa natin, guys, no? Alam mo yung mga mahirap, kahit sa pinakamaliit na bagay, sobrang saya po nila yan, sobrang na-appreciate po nila yan, di ba? Alam mo minsan,
pag sanay ka sa hirap ng buhay, konting blessings lang yung natanggap mo, talagang na-overwhelm ka, sobrang saya yung mararamdaman mo. Pero kung sanay ka sa luho, pag makatanggap ka ng maliit, yun nga, ini-small mo, no? Kaya, pag sanay ka sa mga big sponsors, at sanay ka, busog na busog kayo sa mga sponsors, pag may umalis, sabihin nyo lang, hindi kayo kawalan. No, pero natutuo lang is, dapat i-appreciate nyo, dapat i-acknowledge niyo, dapat maging grateful kayo kasi nakatulong yan sa inyo, napakinabangan nyo yan. No? Ganon lang yun guys. Always remember, small or big blessings is still a blessings. Okay? So, maraming salamat po and God bless everyone.